So ayun guys, finally tapos na po yung unit ni Sir. Ito turnover na po namin siya today. So meron kaming mga niretouch. Meron kami mga pahabol na mga small accessories na pinapahabol ni Sir na ma-install. So ayan guys, marami nagtatanong kung anong pintura ginamit dito. Actually, same lang po sa pintura ni developer, Peach Cascade ng Davis. So sa amin, hiwalay ang labor sa material. So yung iba pong mga pintura na natira dito, stay lang kasi pwede pa ni Sir paggamit yung pang retouch. So recap lang tayo, ang unit ni Sir is corner lot. Ayan. Kung mapapansin niyo yung katalikuran ni Sir, corner lot, ganyan yung itsura niya before 6 months. So, 6 months tinagal yung ating renovation. So, guys, dito sa Apex developer, hindi sila maselan sa renovation kasi pwede mo siyang isagad at the same time, pwede mo siyang isagad din pataas. So, sa iba kasing mga subdivision, bawal mag-extend pataas. So, ayun, hindi sila mahigpit. Siguro kung may budget ako, kukuha rin ako ng unit dito. Kasi bukod sa malaki po yung cuts, yun nga, hindi maselan yung admin pagdating sa renovation. Meron ng mga pakiusap na bawal isagad dahil pag nagkaroon po ng maintenance, pwedeng may mga tamaan ng mga tubo. So, start na tayo mag-house tour. Ayan. So, I think nasa 50 by 80 something yung sukat nito. So, dito po sa my front extension, ang ginamit po dito is WPC. Combination siya ng metal tubular. Ayan. So, ito nakaraan may mga konting dumi or talsik ng pintura, so pinalinisan natin. Ayan. So sa renovation namin, client talaga ang pipili ng kanilang design pagdating po sa mga sa gate. Ayan. So dito meron tayo nilagay na trench drainage. Ayan po. So, dito, meron tayong pedestrian gate naman. Ayan. So, nagpahabol lang si Sir ng house plate. Ayan siya. Diba? Tapos, ito naman yung ating pedestrian. So, siguro nasa mga 2 meters lang po yung pinaka-height. Yan ang requirements ni developer. So, gusto rin ni Sir yung ganito, yung parang concrete design, concrete wall design. So, dito po sa loob, naka-tiles tayo na 40 by 40 garage. So, 3 tiles combination, doon iba, dito iba, iba rin po doon. So, dito yung garage area ni Sir. So, iba-vlog ko na po ito gawa ng marami pang gagawin. Busy, masyadong busy. So, dito po, naka-slab. Slab po to. Tapos, balcony sa taas. Then, ito po is naka-metal spandrel. So, ako, pagdating po sa metal spandrel, mas preferred ko po ang pin lights below. Ayan. So, dito po, malaki pa rin ang space. Ayan. Before, walang canopy. So, ito yung pinadagdag ni Sir canopy. Ayan. So, guys, lahat ng bintana po dito is binago, pinalitan po ng sliding. So, pagdating pa lang po sa sliding, medyo sa mga aluminum works, alam niyo na, medyo mahal din po yan. So, yun din yung kagandahan. Dito wala tayong roofing pero may canopy scissor na pinalagay. Tapos dito po sa loob, ayan.
So, natapos naman na po yung paglilinis. So, buksan natin. Ayan. Ayan. So, dito guys, meron tayong resist sealing. So, kung may unit po kayo sa Apex Homes, ang pinaka-sealing nila medyo mababa. So, meron lang na mga naging suggestion para tumaas. So, mas mataas siya ngayon kumpara po doon sa dati na hindi pa namin siya nauumpisahan. So, dito po sa may living area, meron po tayong resist ceiling, tapos dito po yan nakatapat sa ating TV console. Yan. TV console na nag-trending to sa akin, siguro pa 1M views na po ito. Kasi, ito po, metal tubular po ito. Tapos, ito naman po is kahoy. So, ang ginawa ng pintor po dyan, Doco varnish. So, ang kagandahan kasi nito, akala mo kahoy, pero ito po is metal tubular. Ayan. So, nag-complement yung kulay, pati rin po dito sa ating wood planks, dito po sa ating stair. Ayan, oh. No idea lang po ako kung magkano isang ganito kasi sila sir po ang bumili. By the way, dito po sa Verdanza project, sila sir po lahat ang nag-provide ng materials. So, ang ginamit nating tiles dito is porcelain 60 by 60. Yung TV console, nag-send sila sir ng design. Ayan, ganyan po siya. Tapos sa likod niyan, ang peg is merong hidden door o storage. So, may laman yung loob, hindi ko na lang po bubuksan. So, lumawak siya, diba? Tapos dito po sa part na to is yung kanilang dining area. Dining yan. Ayan. So, nag-cleaning, okay na. Yung bar counter natin, so, ginawa to ni Ray nung isang araw. Ayan, no. So, sa baba, meron tayong fluted panels. Tapos, yung bar counter natin, nakatile siya ng 60 by 120. Pero 150 po yung kabuuan. So, mas maganda, mas malapad, mas mahaba. Tapos, dito po, meron tayong fluted panels din. Tapos, yung mga natira, pinalagay na lang ni Sir dito. So, dagdag design. Pwede naman yan. Tapos yung natira din ng mga kahoy, ito na siya. O, di ba? Napakinabangan mo rin siya, di ba? So, actually, ang kahoy, hindi naman yan agad-agad aanayin. Basta, maayos po yung preparasyon sa pagpipintura. Ayan. As long as maayos yan, goods yan. Tapos yung pendant light nila, sir, sila po ang bumili. Medyo tabingi lang parang ipapa-adjust ko ng konti. Ayan. Diba? So, dito, naka-sliding din sila. Sila, sir, din ang kumontak niyan. Tapos, ito, meron silang screen. Ayan siya, oh. So, maganda rin. So, dito po, yung saan yung switch nito? Ito yata. Ayan. Ayan po siya, o, diba? So, lahat din po ng mga accessories sila, sir po ang bumili niyan. Sa kitchen, nailagay na po yung built-in stove. Yan. So, pasensya na may gamit kasi minsan umuwi dito sa sir, ganyan. So, may natutulog din dito. So, ito yung built-in stove. Ito po yung kanilang sink. So, lilinisan na lang naman yan. So, dito, magpapa-install balik ko, pa-balance. Ayan, pa-balance. So, dito po, magpapa-install na lang po sila, sir, ng aluminum cabinet. So, sila na po ang bahala doon. So, kami, abang na lang po yung ginawa namin. So, basta nakaabang na po yung para sa rep, yung mga switch and outlets, okay naman na. Tapos, dito po,
Yung dati pong bathroom nila, sir, inusod na po yan dito sa extension. So, ito po yan. Wait lang. Bababa dito konti. Bababa konti dito. Parang okay naman na. Okay na. Okay na. Ayan, di ba? So, proceed na tayo sa bathroom. Yung bathroom po natin, ayan, malaki yung bathroom nila, sir. So, combination siya ng tatlong klase na tiles. So, dito, 60 by 60 na porcelain siya, na may hasmi na parang gold tsaka na gray. Tapos dito po sa may shower area, parang wood design naman siya. Pero ito po is matte. So, hindi siya madulas. Then, pagdating po dito is gray. So, combination talaga siya. Ayan. So, gray po dito, matte naman yan. Then, yung ating toilet bowl na 66, 88. Maganda po yung 66, 88 na toilet bowl. Tapos yung shower area, ayan. Shower set nila, yung towel rack. Tapos itong kanilang, tawag dito, mirror. Ayan, may ilaw yan. O, di ba? So, ito yung kanilang sink. Lavatory sink na meron na rin po siyang kasamang cabinet. Ayan. So, nakalagay na lang po yung bidet, tsaka yung lalagyan ng tissue holder. So, meron din tayo nilagay na niche. Ayan po. So, dito po sa may kitchen area, nagpalagay si sir ng pinto, tsaka uning. Ayan, uning siya dito. So, ito, meron silang extension ng kanilang kitchen. So, sabi ko nga, maganda rin yung ganito na meron tayong mini kitchen o sink dito po sa may garage area. Para kung halimbawa, nag-barbecue tayo, di ba? So, pwede yan. Hindi na tayo papasok dito sa main kitchen natin. Since malaki yung unit nila, sir, talagang sa plano, lumabas lahat. Ayan. Tsaka po sa amin, tinaturn over po namin siya ng malinis na. Pag ganyan pong, let's say, may mga pahabol na mga accessories, kami na rin po nagkakabit niyan. So guys, hindi ko lang po na-tackle kanina. Itong pinto na to, meron kaming contact na. So ako, pag maganda talaga ang service, ang product, nire-recommend ko siya. So yung pinto natin, nasa 1 meter yan. Sige, pasok. Nasa 1 meter yan. Alam ko included na to. Yan. Tapos binila na lang nila sir ng lock set. Ayan po. Ang ganda. Ang laki, ang kapal. Solid talaga. So, siguro naglalaro sa mga 10K plus ang pinto pa lang. So, kakabit nila rin yung TV bracket. So, dito po sa may hagdan, ayan o. Dito po, ito yung sinasabi ko sa inyo na before, kahoy talaga to. Tapos, ang suggestion ni sir, ang gusto nila is buhos. So, ito, solid yan, buhos, semento. Tapos, ang gusto nila, kahoy pa rin, pinatong naman namin siya. So, tawag ito, doko varnish ang ginawa niyan. So, ang ganda, di ba? Ayan o. So, malilito yung anay dyan kasi eto, mukhang kahoy, pero masisira ang ngipin niya dyan. Char. So, dito po, sakto naman yung height ng ating riser. Ayan. Sa second floor, meron tayong 3 kwarto. Ayan, 3 kwarto. Tapos meron tayong 1 bathroom na nakatago. Nakatago. So, ito po yung kala sir, master bedroom. Ito yung second room. Ayan po. Gamit na lang ang kulang. So, sa mga kwarto po,
Naka-PVC panels din tayo. Tapos sila sir ang bumili ng kanilang mga ilaw. Ayan. Tapos, ang kulay nga po pala dito is tool white. Tapos may baseboard paint tayo, then naka-kornisa. So, ang kulang na lang dito, blinds. Ayan, di ba? So, lahat din po ng pinto, solid door. Ayan, solid door yan. So, lahat po ito na varnish. Ito po yung isa pang kwarto. Ayan po. So, ito na yung body extension na to. Ayan. May pin lights, may center light. Ang kulang na lang blinds or cortina. Ayan. So, tingnan niyo naman guys, ang ganda na. Oh. Ang laki ng kwarto. Dito nga po pala, ang ginamit natin ditong tiles is 60 by 60. For ceiling tiles din po yan. So, kada room naman, meron tayong mga pinrovide na outlets. Ayan. Tapos, dito po pag-akit nyo po sa hagdan, meron tayong 4 na pin light, tsaka isang center light. O, diba? Parang pwede ka na dito tumambay, family room, etc. So, dito po yung hidden door natin. Bathroom. Ayan. Dito po, combination po siya ng gray tsaka ng wood design na tiles. Tapos dito, gray siya na matte. So, ganun lang yung combination nila, sir, brown tsaka gray, which is maganda siya. Tapos, accessories is black. So, ayan na po yung mga accessories, yung ating lavatory with mirror, 6688 na toilet bowl. Meron na rin po siyang bidet, tissue holder, towel rack, kompleto na. Ayan. So guys, mainit lang. Ayan, umiilaw din ito. Maganda rin mga ganitong umiilaw-ilaw eh. Tapos pag ganito pong umiilaw yung inyong tawag ito, mirror, sabihan nyo na agad si contractor para po maabangan. So maganda rin po yung set na meron ng sink, meron ng mirror, at meron ng cabinet. Mas makakatipid kayo. So dito nga po pala, ang pinakalak po ng ating bathroom, ito po siya. So, waiting lang kami kasi mag-i-install pa kami dito ng handle. Kasi hindi po siya mabuksan. Kaya sabi ko kay sir, wag muna siyang gamitin. Baka hindi ka makalabas. Ayan. So, after 6 months mahigit, okay na. So, dito, rumanas kami ng ulan, ng bagyo, ng init. So, na-testing din yung bahay. So, ito nga pader na to, kapakto eh, pero naayos din natin siya. So, dati wala naman diyang bintana, pinahabol ni sir, lagyan ng opening din, fixed glass na yan. So, lahat po ng mga ilaw, sila rin po ang bumili niyan. Sa master bedroom, ito siya. Ayan po. Di ba? Ang ganda. Tapos, kung mapapansin nyo, room, tapos may extension pa dito. So, ayan po. Merong naka-fix dito. Tapos, ito po ang sliding. Ito lang yung mabubuksan. Ayan. So, dito, meron siyang saan na ba yung ano niya ito? Ayan. Ayan. Ayan, o, diba? Ang mayaman talaga eh. So, yun. Ang ganda, diba? Tapos dito, meron naka-fix, meron din yung nabubuksan. Ayan. O, diba? Ang galing. Ang ganda ha. Tapos dito pa. So, dito po sa may balcony, siguro yung balcony natin mga nasa 2 meters lang po yata yung lapad nito. Tapos hanggang dito yan.
Ayan, hanggang dito siya. So, ang kulang na lang po nito is yung railings. Tapos, meron din tayong nilagay ng mga floor drain. Floor drain. Ayan. Tapos, yung AC ni sir. Ayan. So, maganda kasi papasok din talaga yung natural light. At the same time, yung hangin. Maganda yung ventilation. So, dito nga po pala, naka-metal spandrel ceiling din tayo. Ayan. So, ang ganda. Then, itong canopy pinahabol para magkaroon ng konting buhay o volume yung ating design. So, ang ganda na, di ba? Ayan. So guys, no idea lang ako kung magkano inabot. Pero kung ako ang tatanungin, kung i-estimate ko po siya, parang kasama po yung labor namin, siguro 2M plus. Pero ang labor namin, wala pa pong 1M. Di ba? Pero ito naman po is walang woodworks. So, dito, ayan, ang ganda, di ba? Ang naging pahabol ni Sir na woodworks dito is yung kanyang TV console tsaka storage. Yun lang naman. Ayan. May tumatawag. Sino tumatawag? Ah. So, ha? Ano ko ako? So, ayun guys. Ito, i-upload ko to sa YouTube channel. Itong vlog ko na to. Then, kukuha pa ako ng isa para naman sa Facebook. Diba? At sana yung medyo madilim-dilim na pero care langs. Kailangan yan, ano? Yung, oo. Ayan, ayan. So, dito sa labas, ayan, yung mga pinahabol ni Sir Hosyan. Tapos dito meron din nilagay na plant box. So, sakto yan, konting lupa lang yan. Then, pwede ka na magtanim-tanim dyan. Tapos, meron din tayong manhole dito. Ayan, o. So, andito siya. Meron din tayong floor drain dito na nilagay. Ayan, o. Ayan. So, depende na kay sir kung pati po dito sa may ilalim ng lababo is papalagyan niya po ng cabinet. So, to follow na lang ang aluminum cabinets. So, ang ganda niya, oh. So, actually, sa permit, may mga requirements talaga na mga open space for fire exit. Pero kung mapapansin nyo, meron tayong main door, meron tayong window, meron tayong sliding, at meron tayong back door. So, marami tayong exit na dadaanan. So, goods na goods. Ayan. O, diba? Ayan, ang ganda. Tingnan nyo. Ang ganda ng... Actually, yung pinto na yan, meron na talagang pintura yan. Pero kami kasi, sinasama namin siya sa retouch para mas lalong mabuhay. At the same time, ang protectionan siya gawa ng syempre, alam niyo na, exposed sa init, lamig, di ba? So may mga ganon. Then dito ka po pala, meron rin tayong mga inabang na mga cable para po sa internet tsaka sa CCTV. So guys, sa may-ari po pala, maraming salamat din po pala sa pagtitiwala sa amin, and maraming salamat din po sa team na nagtulong-tulong, nag-shares ng kanilang talent para mabuo itong dream house, sir. Yan. So thank you rin kay Lord kasi
ginaguide kami palagi sa mga house renovation namin. And then, thank you rin po pala sa mga subscribers at followers namin na patuloy na sumusuporta sa amin. Ayan po.